Ayun. Ayun. Si Brother Emil Domingo. Brother. Kumusta? Naka-off yung camera mo. Hello? Oo, Brad Emil Domingo, naka-off ang camera mo. Rinig ba? Dinig, loud and clear. Pero Crystal clear. rinig ko. Ano po? Hindi ko marinig yung sarili ko. Ganun ba talaga? Hindi po, hinaan mo yung boses mo, yung power, volume, hinaan mo muna, tsaka mo lakasan. Check. 1, 2. Wala. Dinig mo na? Hindi pa. Hindi. Dinig mo na eh, nagre-reply ka na eh. Oo, pero hindi ko maririnig yung sarili ko dyan, no? Tama ba? Hindi, nadidinig kita. Okay. Sige. Nadidinig. Hindi lang kita nakikita kasi naka-off yung camera mo. Oo, wag muna kasi nakahubad ako, galing ako kumakain. Nakaharap sa... Ganun ba? Sige. Magpakilala ka muna, Brother Emil Domingo. Anong year ka ba nabautismuhan? Paano ka umanib? At paano ka umiksit? Anong dahilan? Naku po, pagka kinuwento ko yan, ang haba. Mauubos yung makikinig sa'yo sa inip. Make it short. Make it brief and make it concise. 2001 ng June 15. Mm-hmm. Yan. So, yung oras nakalimutan ko eh. Kasi alam mo naman dati, pagka babautismohan, nakahilera, di ba? Oo. Na yung citizen, ganyan yan eh, masaya yan eh. Tanda ako doon sa gilid, sa right side, sa may bautisaryo yun eh. Oo, so lumakad yung panahon. Doon din kadalas kumakain. Doon sa kapatid yata ni Bes, yung malaking babae doon. Tama ba? Hindi niya kapatid yon, pamangkin niya yon. Ayun, oo. Si Ate Becky. Oo, tapos may paborito kong binibilihan doon ng longganisa na babae na chinita na medyo maputi. Mm-hmm. Malapit naman yun doon sa madalas kainan nila Brad More na kung tawagin is Tabing Ilog. Mm-hmm. Ayan, so tambayan namin yan nung kabataan, kakain dyan. Pagdating kasi maaga pa pasalamat dati, no? Hanggang sa naanib yung isa kong kuya. Doon pa rin ang pestuhan namin pagkakain. So minsan pag nagtitipid kami, magsasayang kami sa bahay para ulam. Yung diskarte namin mga kabataan nun eh. Tapos yun nga, yung NYC natin, napakasaya, di ba, Brad? Napakasaya ng National Youth Convention. Yes, napakasaya niyan. Tapos kilala mo naman kung sino yung president ng NYC, Inahin ng Kabataan, di ba? Ang dami niyan. Oo. Hindi ko nababanggitin yung best friend nyo. Oo. Actually, hindi naman talaga yun ang presidente ng kabataan noon is si Fred Cabanilla. Opo, bali ayun nga. Pero alam ko naging rin siya, di ba? Hindi ba siya? Hindi siya, sa bread lang siya naging presidente. Ayun, okay. Mahilig lang kasing magpabintang yun. Kagaya nun, biro mo, magbabautismo ka na hindi ka naman tinalagang bautisador. Oo. Yun. Masasayang alaala natin doon. Kasi pag break, di ba? Mga kabataan dito yan, may meetingin yun ng ganito, ganyan. So, yun yung mga mas ala natin. Tapos, 21 years old ako niyan. Mga 2 taon, dito ako ng Jack, tawagin Ortigas Extension pa yun eh. Yung pinakadulo na yun, Brad Badong. Imelda yung Ortigas Extension, di ba? Yung local doon? Imelda, local ng Imelda? Bago na lang yon. Okay. Pero yung junction, which is talagang junction siya kasi nga, kanto siya. Oo. Alam ko na yung junction. Yun yung sikat na lokal noon, yung lokal ng junction. At sikat ang may-ari ay ni Sis Maricel del Rosario. Dinonate yun doon, si CI, former CI. Tapos ngayon, ganito. Since lokal na yan, parang bus lang yan, Brad Badong eh. 3 upuan kasya. Side, 2 upuan kasya. Tapos pag dadaan kayo sa gitna, salubungan yan. So,
Sige lang, magano ka lang, diretso lang, brother. Okay, sige. So, ganun ang istorya dyan sa lokal ng junction, Kaintar. Pagka dinire-diretso yung junction na yan, papunta yan ng Polo, Tikling, Hello, Leo. Pag kumaliwa ka naman, papunta ng Marcos, papunta ng Marikina. Do you No? want french fries, Leo? Lang po yung lokal na yan, mga kapatid. Diyan ako, What is it? You like a burger? Yeah, I made a burger patty. Brajobit Ola, sis... Ja, хочу это, меня насильно я хочу сами. Marami. Расскажи, что масанay. So, yung experience natin dyan. Tapos, sa very beginning, Brad Bado, na-enjoy kong kumanta eh. Kaya na naging local choir agad ako. Kasi syempre, mga kabataan, uy, sali ka dito, ganun, ganyan, ganyan. Syempre, masaya, maaakit ka. Ayan. First, naging katungkulan ko dyan, local choir, Brad Bado. Dahil masipag ako dyan, naging district choir ako. Ayan, ginuduty. Yan, yung binabanggit ni Brad Senga. So, kasi Friday ng araw. Obligado kami dyan na umawit muna sa mga aalis sa Tropica. Susundin ng mga 4 or 5 a.m. So, aawit kami. Sige lang, brother. Tuloy mo lang. Oo. Sige. Yan yung sa Tropica. Dumating tayo, Brad Badong, magulo no, 2001. Diyan yung sa nila Michael Sandoval, nila Caramel, ilan channel ang kasagutan. Diyan sila Kit. No? So, yung time yun, tuturi ako. Na Brad Badong naging pera ko. So, ibig pera ko, ayan, yan, isang napakalaking tungkulin. Punta ka sa ganito, sa MMDO, practice ng mga choir. Since may init tayo that time, may dugong ano ako talaga. Purity, pagdating sa pag-iingat sa kapatid. Ako ng kapatid na si Ay dyan, kasama junction. Madalas niya kaming kulitin. Oh, mag-quat ka na. Ganun siya magsalita eh. Mag-quat ka na. That time, hindi ako kasi yung itsura nila, black, ang madudungis. Sa may salita, bro, dahil init. Pinagkakaroon habang kwera. Babantay, papatawag ito, choir na. 8, pati kung pa. 5, This is your mom, is my daughter. Na ako na obligado na talaga akong mag-training ng choir ng RC pa nun. Sa dalit-salita, lumakon yung panahon. Kami sa tatabing, building, matinding bakbakan noon, Brad Badong, kung alam mo yung Vox Populi, no? At Vox Populi. Ayan. Andi dito si, niyan, si Expo. Kasama, ano ba yung magawa kasama ni Brad Rodel noon? Ano nga, mali. Saglit lang, brother. Medyo choppy yung yung dating ng mo ng reception. Saglit lang ha. Sige, magsalita ka uli, brother. Dinig mo ako? Okay, check. 1, 2, 3.
Yan. Sige, brother. Okay. You Medyo said may problema. Okay na? Yan. Sige, try mo lang magsalita uli. Ayan, clear ka sa akin. Ayan. So yun, Sa'yo yung problema. tayo, nasa Vox Populi. Mm. Okay, so isa ako sa mga kasama ni ni Brad Rodel tsaka yung isang officer. Meet namin sila ron, UNTV building dahil ayun nga, from Strata, lumipat na siya ron sa UNTV building. Kung karoon doon ng putukan in front of, hindi ko natatandaan niyo yung na yon. Sa harap. Yung UNTV sa sa Ortigas pa? Yes. Natatandaan niya yan. Ba, may balita doon na may nagkaputukan sa harap noon summer in Doon lang pero ng yun UNTV. Pinabantayan na namin after na ng Strata 2000 building. So yun nga, lumakad na nga yung panahon, ang daming gawain, ang daming tungkulin, todo suporta hanggang sa 2013 nakapag-abroad ako, Dubai. Brad Badong, Dubai. May mga nakakausap na akong mga diyan. Sa advance, tinatawag namin Blue Boys. Kasi from nagiging Blue Boys ka, anuhin ka nila. I-encourage ka nila na mag-advance ng training. So kung makikita Blue Boys dyan, tawag namin dyan, advance. O yan, mag-advance na kayo, ganito, ganyan. Hanggang sa nakakwentuhan ako na, sabi ko, aalis ako, punta akong Dubai. Naku po, ihanda mo sarili mo dyan, sabi sa akin. Bakit kaya? Sabi sa akin ng ihanda mo sarili mo dyan, ubusan dyan, sabi ko. Ubusan? So anong ubusan? Sabi ko, dito pa lang ubusan na So, mas matindi daw. So, kasi ang faith ko talaga, as in, Brad, dapat ubos din ako. Ganun ako sumuporta sa mga yung ipangupo talaga. Bibigay mo talaga buhay at lakas mo. Siyempre, ganun yung sa atin ni Bes Kaya si Bes talagang ipaglalaban mo rin dahil naramdaman mo kung paano niyang ipaglaban at saka akayin ng kapatid, di ba? Correct. Yan, Brad Badong, sa mga anti-Bes, hindi naman natin sila masisisi, no? Kung ano yung level ng pagiging antay nila. Kasi nga, ako kasi sabi ko nga, yung tao nagmalasakit, umakay, naglaban ka. Kasi umayat ng Manila Bulletin ba yun? Or Philippine Star, yung naghamon si Bes? Gano'n pang si Brad Eli, akalain mo, babayaran niya yung sikat na newspaper para lang samantalang yung best friend mo, naku po, kinakaladkad mo na't lahat hindi pa sumasagot. Pagtatanggol yung ganyan. Kaya nga, lalo na, biro mo, asawa mo, hindi mo man lang hindi po totoo na Japayuki yung asawa ko. Marangal po yung asawa ko, nakilala po siyang ganito. Di ba ganun ba di ba ganun po dapat ang gagawin ni Daniel Rason para ipagtanggol yung kanyang asawa? Brother Emil? Hahuntingin kita kung kasinungalingan yung pinagsasabi mo, di ba? Correct. Kaya sa akin ako mismo. Kaso alam mo yon. Ganito nga kasi Brad Badong kung ba't ako umexit. Hindi naman dahil sa istorya na dahil sa pera or hindi ka napagbigyan sa ganito. Hindi Kilala naman tayo ng mga kapatid kung paano tayo tumulong Sabi nga FB tisod ka lang sa tulungan Sabi ko, paano mo ako matitisod sa tulungan? Hindi nga ako yumaman. Di kung tisod ako, dapat yumaman ako. Di ba, Brad Badong? Correct. Pa-exit. Ngayon, so ayun na nga nangyari, no? So, ang nangyari kasi dyan, si DSR mismo ang nagsalita sa paksa tungkol nga dyan sa area. Wala naman akong pakialam dyan. Active pa ako dyan Napanood pa ako may exit siguro 2023 around 2022 siguro mga December pa pa 23 na yan Binanggit na yung area dyan. Tapos
Ano yun, sabi ko, ba't hanggang sa curious ako. Deto na nga, nag-FB tayo. So may madadaanan ka, may nababasa ako mga sitio, Reddit, ganun. Hindi ko siya binabasa, dumadaan lang. Ang alam kong sitio ka lang, sitio, which is project where in Pampanga sa mga ita. Kasi parang bibuild sila ng mga local or parang ini-establish nila yung magandang community para doon, no? So hanggang sa sitio, Reddit, ayun, so ano to? Meron ako isang article na nabasa yung open letter. Ito pala yung open letter na binabanggit. Hanggang sa DSR. May nagtanong daw sa kanya, hindi ko alam kung sino yung nagtanong eh. Kuya, ano ba, itutuloy ba natin to? Yun, kwento siya sa, sa pulpito. Sabi nila, DSR, magtatayo ka ng nightclub, ganon. Kung gusto nila, huwag makibahog-bahog. Ngayon, sa isip ako, patong malalim eh. Kung Hello, Brother Emil. Ano ka? Chappy, sayang yung punto mo. Hello. Yan. Sige. Okay. Dapat wag masyadong malapit. So, ayun nga, nabanggit niya nga, sa pasalamatan, active pa ako diyan. May nagtanong, Kuya, itutuloy ba natin to? Ano yun? Yun nga, yung area na binabanggit nila. Hindi nga binanggit na Area 52 eh. Area. Sa madalit salita, nag-iisip ako, ano yun? Parang gano'n. Hanggang sa nag-isip pa ako, sabi ko, kung ikaw, Brad Badong, malinis ang negosyo mo at nagtutuloy-tuloy, nagbubunga, magtatanong ka ba, Brad Badong, na itutuloy ba natin to? Correct. Siyempre, itutuloy mo yun. Business yun eh. Tumutulong, kumikita, nakakapag-akit ng pera. Eto namang si Sugo, bakit ka naman sasagot ng huwag kang makibahog-bahog? Brad Badong, kumikita yung kabuhayan mo, tapos huwag kang makibahog-bahog dyan. Ba't mo sasabihin? Correct. Ba, anong punto mo? Ba't huwag makibahog-bahog dyan? Kung hindi pa nabubuking, bahog-bahog tayo. Pero nung nabuking, huwag kayong makibahog-bahog dyan. Sabi ko, eto na. Hindi na. Sabi ko, ba yung dating sa akin? Ang daming lumalabas. Ganto, ganyan. Hanggang sa nakapakinig ako dun sa kabila. Naghanap ako. Chappy uli. Check. Again. Check. Naputol hanggang sa naghanap ako. Ayun. Sige, susuot lang ako ng check. Hello. Yan. Dinig. Ayan. Naka-headset ako. Clear? Clear. Crystal clear. Okay. Yun nga, nagkalkal ako ng hiwaga. Sa pagkalkal ko ng hiwaga, napunta ako sa ganito, napunta ako sa ganon, binasa ko yung article, ganyan. Hindi ako ganon kakumbinsido, Brad Badong. Kumbaga, 10, 30, 40, 50%. Tapos may mga lumalabas na picture. Madali mag-edit ng picture eh. Hanggang sa may lumabas na video, ganon, hindi pa rin ako kumbinsido. Pero may nararamdaman ako kasi nga, doon nga sa binitawan sa sa congregation. Hanggang sa isang araw, lumabas ka. Humahagulgul ka. Sabi ko, ano to? Sino to? Ito ba yung nakikita ako sa sa apalit? Sabi ko, wire to eh. Sabi ko, NC. Alam mo naman ang NC, Brad. Di ba? Sikat ang national choir sa Kapatiran. Oo, bago umano yan. Mas magaling ang national choir kesa sa MMC. Yes, tama. Pero, siyempre, alam mo naman ang MMC established first yan bago mahasa yung mga NC. Kasi, alam natin kung paano in-establish ang NC At isa ka ron, sabi ko, ba yung nakikita ako lagi? Hanggang sa hindi na ako bumitaw sa'yo.
mahagulgul ka noon. Last year. Tama? Last Ah, year. January 4 yata yon, this year, early this year. Oo, medyo chubby-chubby ka pa noon. So, sabi ko, naku po, ano to? May tinatanda sa, kumbaga yung attachment ko dun sa video mo. Talagang dire-diretso. That time, nagpi-freelance coach lang ako kasi nga, nag-stay muna ako sa, sa Bulacan. Sa aking mag-ina kasi maliit pa ang bata. So, pinabayaan ko muna kay Esme yung responsibilidad sa financial, no? So, ako lahat sa bahay. Madalit salita, may time ako para makinig sa'yo. Ayun, sinubaybayan kita. Naku po, positive, sabi ko. Ayun na, hanggang sa nagtuloy-tuloy na, Brad Badong. Pero yung sinasabi ni Sis, 1 year nang nawala siya dahil dun sa pangyayari na siguro I'll take it personally na lang na yung damdamin niya ron sa anak niya. Sa akin kasi, kung may tinulong naman, pero kumbaga sa Hindi enough. wala daw. Wala daw pera ang iglesia. Wala nga ba? Biruin mo, tingnan mo, Brad Emila. Sa kapatid, pagka ang kapatid ang nagkakaroon ng pangangailangan, walang pera ang iglesia. Pero pagka hindi kapatid, hindi naman nanghingi ng tulong ang mga hinayupak na na yan eh. Silang nag-o-offer ng tulong. Tinutulungan nila. Oo. Pero Ganito, pagdating no, sa Brad? kapatid, hindi ba ang sabi sa Biblia, magsigawa kayo Lalong-lalo. lalong-lalo na sa kapatid sa pananampalataya. Oo. Hindi naman sa pag-aangat ng bangko, ganun ko pinakita yung sarili ko sa kapatid eh. Kahit yung ultimo. Ako din, Brad Emil. Same thing. Oo. Alam ni, yan, Mickey. So, ang una pa lang nag-exit, si Sis Morena, yung asawa mo. Tumpak. Pero ikaw, nananatili ka pa rin. Dahil sa pananampalataya at paniniwala. Oo. Siyempre. Na ito yung iglesia na totoo. Siyempre. That time, Brad Badong, wala pa sa akin yung mga area na yan. Nabanggit lang. Hindi lang siya ganun kaano sa akin. Siguro hindi pa ako ini-ignite talaga. Kumbaga sa paputok hindi pa sinisindihan yung mix siya bago sumabog. Doon pa ako sa sa hindi sinisindihan yung mix Actually, siya. Brad Emil, meron akong mga nakausap na grupo ng mga kapatid. Until now, they are still attending yung mga pagkakatipon kasi meron silang iniingatan. Sabi nila, alam mo Brad Badong, nag-start akong mawala ng gana kay Brad Daniel. Kasi yung sinabi niyang bakit yung abuloy mo ba nakapagpatayo man lang ng yun, off sa akin yun, foul sa akin yun. Kasi si Jesus Christ, di po ba? Pinuri niya nga yung abuloy noong dukhang babaeng bao. Sabing ganyan. Tapos itong si Brad Daniel, minamak niya yung tulong ng mahirap na kapatid. Yes. Brad Badong, malaking kaya nagbasa ako ng Reddit, nakinig ako doon sa kabilang kubol na mga podcast nila. Pero napaglabanan ko yun. O hindi ako natinag, sabing ganyan. Pero nung lumabas ka, iba ito, sabing ganyan nung mga kapatid, iba ito. Kilala ko tong kapatid na to eh. Marami po kasi, Brad Emil, maraming kapatid nakakakilala sa akin. Hindi naman sa Brad Emil. Hindi dahil sa National Choir member ako. Siguro isa yun. Dahil member ako ng National Choir. Yung pinaka-main dyan is, kaya ako kilala ng mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo dahil kasama ako sa royal family. Hindi ba sinabi ni Doc J kahapon? Etong si Badong, mayabang ito eh. Member ito ng ng royal family. Oo. Yun. Dugo lang, pero yung kayamanan hindi. Oo. So yun nga, no? So balik tayo dun sa So nakita kita kasi as NC, pero wala naman akong alam sa background mo, no? So, syempre, yung mga NC, nakikita natin yan, frontliner yan pagdating sa pag-awit. Hanggang sa, di ba, nabuo nga yung 24/7 na kumakanta dyan sa Apali. Tapos, after nung pasalamat ng buhay pa si Bes, diretso aralan ng mga gawa doon sa chapel. Oo. Oo, napakasaya ng panahon na yun.
Oo, Brad Badong, bago kami umuwing mga Division 4 ng Rizal, titira muna kami ng mga pansit. Alam mo kung saan namin kakainin yon? Doon Saan? po kay Nanay Tating. Kay Nanay Tate. Yung Iconic yun. matanda na yun, Ang iconic Oo. yung Nanay Tating na yun. Mabait yun. hinahanap ko yun nung giniba na kasi yung chapel. Doon sila, di ba? Pwestuhan kasi namin yan eh. Kung tawagin namin yan, Gate 4. Kasi nga, Building 4, papuntang sa Longa Building yan. Mm. So, yan ang alaala namin mga kwad dyan. Tapos kay asawa ng pinagkakatiwalaan ni Best doon sa sa fish pond. Oo, si Brad Bong Swing. Oo, sino yung asawa niya? Si si Nanay Tess. Nanay Best. Ano yun? Yun yung magulang talaga ni Elijan Rason. Ayun, naku, nasabi mo. Ang gandang lalaki kasi nung anak na lalaki nun, saka yung isang manggagawang babae, ang ganda rin, di ba? Si Sis Inday. Oo. Mistis. Saka oo, mistisa yan. So, siyempre, kabataan tayo nun, hindi mahihiya na, hindi tayo maaano na humanga, ganito, ganyan. So, isa rin kasi yun sa pwesto pagpasok mo ng building 4. Doon kami madalas kasi nakabantay, Brad Badong. Ang Rizal, hawak namin ng kitchen, hawak namin ng Salonga Building 4, yung bandang kanan. Kaya madalas kami nakatambay diyan, pati sa original na bakery na ginawa ng Transient Home. So yan ang masasarap na alaala diyan. Okay, balik tayo doon sa pag-exit. Okay, so ayun nga, na nga si Mrs., no? So ako kasi hindi pa ako bumibigay. Hindi pa ako. Napaka-active ko pa, no? Pag nakikinig ako, kasama ko papasalamat kami. Binibihisan ko pa ng maayos yung bata yung sala namin katabi nun, kwarto na. Ang gagawin nitong asawa ko, ibabalibag yung pinto pag narinig yung boses na pag-ibig, ang paksa, pag-ibig. Boom! Kakalabot yung pinto. Ako po. Siyempre, hindi ko na siya pinapabayaan ko na lang. Pag narinig niya. So, until 1 year, alam mo ba, Brad Badong, nanalangin ako sa Diyos? Alam mo kung ano sabi ko? Sabi ko, ayoko na. The guy. Food To eat. Yeah, I'm prepared now. What you make? What you with the spoon? Yeah, I make the burger patty I make because it will be damaged anymore if it will stay longer. Okay. Then there's some potato with the Potato. with the spoon. To eat something with the spoon. To eat something with a spoon? Yeah. Mashed potato. I will make mashed potato. No. Oris? Make potato or something. Gel is how we eat with the spoon. Yeah. That one. Not spoon. This one is spoon. Sige, basahin muna natin to habang You want that one? Lube? kausap si Brad Hello. Badong. This is spoon to eat. Sabi ni Soup. Asyong Salonga. Okay. Salonpas. Because the people they need to eat. Yeah. I'm making that. Nakakatawa to. Asyong Salonpas. Shout Ayun. out sa mga closet dyan sa lokal ng Ay, Dutores. ano yan? Yung Distrito 1 ng asyong salonpas. Pampanga. Yung asyong salonpas na yan, matindi yan. Matuwid na kapatid yung asyong salonpas na account na yan. Yan. Binabasa ko. Kilala yan sa buong Pampanga. Okay. Sige. Sabi naman ni Brad Ronnie Del Rosario, basta asawa ko ang pinakamaganda sa Rizal. Sige, boto tayo dyan. Yung Jubaro ko tayo. Aakyat tayo. Sabi naman ni Abel Seth, kaya pala kamukha niya yung asawa ni Jose. Sarap ng inihaw nila hito at tilapia. Naku po, pinupuntahan namin yan. Pag diyan kami pumunta, ubos ang kanin ni Sistes. Sasabihin ni Sistes, kumuha kayo dyan, bahala na kayo dyan. Ganon kabait yung kapatid na yun. Ay, naku, mabait yung si Sistes na yon, tsaka si Brad Bong Swing. Oo, si Brad Bong. Napakalayo ng ugali nun. Kahit wala kang pera, gutom ka, pakakainin ka nun, walang bayad. Oo.
Sabi ni Vladimir, ano ba to? Bukod, putol-putol. Ayan, sige. Tatagalan natin para wala kang putol. Pot-pot, jupot. Kaya po, walang nakakay na kapatid dyan, bonding. Dahil sa ugali niyang kakalawan. Sabi po yan sa Biblia. Si Sneaky is watching. Okay na, Brad Badong? Sige lang, Tayo? sige lang, magsalita ka lang dire-diretso lang. I-off ko Okay, lang yung sige. mic ko para hindi marinig yung ingay ng mga kasama ko. Diretso ka lang. Paano ba? Paano i-off yung mic? Ako ang mag-off, ikaw dire-diretso magsalita. Okay, sige. Sige, basahin muna natin itong mga mensahe ng mga kapatid na exit. Ayan, si Sneaky is watching. Abel Set, exclusive yun ng UNTV, yung barilan na yun sa Ortigas. Yes, buti wala ako doon ng time na yun. At may pagkakataon na habang nakabantay kami doon, umupo ako sa hagdanan. Nahakbangan ako ni Bes. Tuwan-tuwa ako. Hakbang ng tinuturing kong sugo. That time kasi may ano pa mga kapatid. May laging may ano pa nga doon may portion pa na nagsasalita si Brad Pasing Rosal. Kung kilala niya siya. Yan, yung kapatid na yon si Attorney Pasing Rosal. Lagi niyang kasama that time. So, that time, nagbabantay kami ron. So, isa po ako dun sa nagbabantay. Bini-bini, putol-putol. Brad Bong, Chappy po. Putol-putol, Brad Emil. Chappy nga. Pot-pot manimbo, Chappy. Chappy ang dating sa akin. Clear po ba sound? O, Brad Badong. Brad, ano dati inaniban mo? Huwag mo na ron. Albert Balisbis Martinez watching from Nagcarlan, Laguna. Opo, Laguna. Yung mga tropa nating kwat dyan. Isa siya sa naging division qual, si kapatid na Lawing. Ang mga kasama namin dyan na nagbabantay na per division sa Central at kami 24/7 palitan. Halimbawa, ngayong day na to, sino nakatoka? Division ng Rizal. Next, division ng ganito, division ng ganyan. So, napakasarap ng alaala ng mga panahon na yan kasi tayo ay nagbabantay sa mga mangangaral na sugo na kinikilala natin, no? So, lahat naman tayo, kaya kung may anti-best, tulad na nabanggit ko kanina, kung anong level yung pagiging anti nyo, nasa sa inyo na yon. Pero that time, sabi nga ni Brad Batong matutuwid tayong tao that time, no? So, kung naanib ako ng 2001 hanggang 2023, ngayon pa rin naman, naniniwala pa rin naman tayo sa Diyos. Gumagawa naman din tayo sa kalooban ng Diyos. Siyempre, yung pagkakasala, hindi na mawawala yan Kaya nga, may panalangin Diba? Sabi nga ni Bes tuhod at sahig. Ayan. Ang ganda nung kanta na yun, yung tuhod at sahig. So, sige, babasa pa rin muna ako. Tuloy lang po, brother. Pot, jupot. Benang is watching. Ronnie Point de Rosario is watching. Kung 2001, kasabayan mo ng year tag. Sige. Sendan nyo naman ako ng mga real pics nyo para makita ko rin naman kayo. Wilfredo Abela Rapliza. Dinig po. Kira Yamato is watching. Ronnie Del Rosario. Wilfredo. Jurig. Dosaban. Renesia. Batas, bro. Ano yung batas, bro? Hi po, Brad Badong. Okay, so Shirley Friles Lozano is watching. Kanina pa siya nakaantabay. May alam sa batas si JR. Okay, bababa na ako ulit Nabasa ko na yung previous message. Okay.
Watching from lang isa-isahin natin para hindi sayang yung effort ng mga nag-message. Hanapin ko lang ulit mamaya ako natutuloy yung kwento ko. Ayun, si Asyong Salon Pass, Padroni. Watching from Ireland, si Wilfredo Abela Rabliza. Benang, shout out po sa lahat ng kapatid na closet at exiter sa lokal ng Cruz na Ligas, Central District, Metro Manila. Ayan, dumadaan kami dyan ni Mrs. pagka may kailangan siyang puntahan sa UP. Minomotor namin. Ayan, so nilalamok akong konti. Ayan, pot-pot, jupot. Kailan po pinagpahinga si kapatid na Atty. Pasing Rosal? Wala po akong balita dahil ako rin po ay namimiss ko yung kapatid na yun dahil alam ko isa siya sa mga pumupunta sa mga hearing sa sa Pampanga kasi nga nung isang araw nandiyan kami sa Palit. Galing kami duty pa uwi. Kailangan daw ng backup yata. Hindi na kami nakasama kasi walang sasakyan. So pagka ganun, kami, readily available kami. So ang dami nating ginutihang mga Bible Expo, Bulacan, Nueva Ecija, Baguio, saan pa ba? Malayo, dito sa Rizal. Napakarami, no? So yung mga division commander, kilala natin. Yung mga tao nila, kilala natin. Yung mga iba, pinagpahinga na. So, awa ng Diyos, tayo may lakas pa. Pam Hana Jan Ada, watching from HK, Hong Kong. Benang, Brad, kamusta na po kaya mga ex-man umalis sa INC dahil ayaw lumaban ng debate? Kumanta naman kaya? Kamusta naman kaya ang debateng walang kibuan? Wala na akong balita sa kanila kung ako man yung tinatanong ni Brad Benang o si Brad Badong dahil ako po'y exit na. Simula nung ako'y umexit na, wala na akong pakialam sa kanila lahat. Kasi ako ang nag-lead sa lahat ng group. From GC ng lokal, GC ng officer, GC ng quad, GC ng security and safety, GC ng ganto ganyan, GC ng ganon ganyan, GC sa lahat. Matik yan. Pinag-aalisan ko lahat yan. At ako'y wala naman takot na makipag sa kanila dahil nung ako'y nagsusuri, ako'y mag-isa lang po. Buong tapang akong pinagmalaki yung pananampalataya na pinanghawakan ko. Ako lang mag-isa. Habang ako'y gumagawa ng assignment, ako'y nag-workout. Dahil wala naman po akong vision kapatid. Habang ako'y nag-workout, nakikinig ako kay Brad Eddie. Habang ako'y nakikinig kay Brad Eddie at nag-workout, gumagawa ako ng assignment ko. At ang assignment ko is napakahirap. Ledger ng accounting student kasi ko So, ayun, pag hindi ko magawa yung assignment ko, nakikinig ako kay Brad Eddie, tapos magbe-break sandali, mag-workout. So, sabay-sabay, multitasking akong tao. So, ayun na nga, pinaglaban ko yung pananampalataya ko, nagpadoktrina ako mag-isa. Actually, nung time na ako ay nagsusuri nun at nag-decide ng magpadoktrina, may number na pinopost sa SBN 21 or RJTV. Tinawagan ko yung number. Pagtawag ko sa number, hindi ako nagkakamali, si Brad Josel. Kilala kong boses ni Brad Josel. Meron po dyan, kapatid, sa junction, kay Inta Rizal. Makipag-coordinate na lang po kayo. So, nakipag-coordinate ako. In short, ayan, doon ako nadoktrinahan sa junction. Tapos, punta kaming tropical, yung nakwento ko kanina. Punta kaming Palit. Yun. So, isang buong maghapon yun. Gabi na ako nakauwi. Kala nga nung utol ko na na-anib rin yun. Hindi naman ako nakaakay. Basta alam niya na ganito yung ginagawa ko. Na-invite siya nung kumakanta ako sa Karangalan, District Choir.
Hindi ko alam, nag-undergo siya ng doktrina. Tapos nung dinodoktrinahan na sila, kumakanta ako sa harap niya, hindi niya alam, no? Kala niya nga nun eh, nakipagtanan ako. Kasi may dala akong mga gamit. Yung pala ako'y babautismuhan na. Hindi alam ng aking mga magulang. Hindi ako nagsabi sa kanila na mag-iiba na ako ng religiyon. Pag uwi ko, bautisado na ako. Ganto, ganyan, ganto, ganyan. Ganon ko pinanghawakan. So, nung ako'y umexit, nagbigay ako ng 1 year. Nauna yung asawa ko, actually, naalalayan ko pa yan eh. Talagang pakiramdam ko wala na siya. Kasi iba na. Dahil nga dun sa nangyari, no? So, personally, sa akin, okay lang. Kasi ang sabi nga ni, Danny Navales, walang pera ang iglesia. Hindi niya alam, nabasa ko yung niya, cellphone niya na ang sabi is, gusto niyo ba ilapit kami sa politika, ganyan, etc. Hindi ko alam kung sino yung kausap niya that time. In other words, bakit mo kami ilalapit sa politika, lumalapit nga kami sa inyo. Dahil yun naman ang sabi ni Sugo. Diba? Nagsasalita pa nga sa SK yan. SK, gabi-gabi nakikinig ako. Kasama ko sila. Kahit nung buhay pa si Bes. Kaya na yung SK kasi nga nung nagka-COVID, no? Para yung mga kapatid, naalalayan, makapagpangaralan pa rin. So, binabanggit naman doon ni DSR, pag may kailangan kayo, okay, mag-atubili, lumapit kayo sa ganito, ganyan, yun. Hindi ko alam, lumapit yung asawa ko. Ako naman, ayoko magpabigat. Kaya walang nakakaalam sa Rizal na may nangyari doon sa aking anak. Nagpo-post lang ako sa FB. Punta kami sa Philippine Heart Center. That time, nag-work ako. No, so, yung anak ko kasi, mabigat yung congenital heart disease. So, kailangan na malaking pera. Nag-resign ako para makakuha ako ng kahit papano. Kasi hindi ko naman kaya na nakikita ko yung bata or iiwan lang kung kani-kanino na may ganong nararamdaman. Hindi ko kaya yon. Sasamahan ko yung anak ko. Meron man ako pera o wala. Madalit salita, ayun, may mga tumulong na hindi mo ina-expect na katulong. Tapos, ayun, nung pinost ko na nga sa FB, aliwin nawa. Ganun lang ang mga sabi nila. Pero para akong hindi na aliw eh. Wala nga nagkusa eh. So, hindi ko naman na hinahanap yung kanila. No? Pero pagka may nagkusa sa'yo, malaking bagay yun. Kaysa dun sa mag-ask ka, tapos babayaran mo naman. Iba pa rin yung may kusa, yung makapwa mo. No? So, ako naman, hindi naman ako dun na, na-trigger. Na-trigger ako dun sa, alam mo yung nagtatanong ka na walang klarong sagot? Brad Badong? Na naghihintay ka ng sagot na eksakto. Bakit mo sasabihin AI? Sige nga, Brad Badong. Sige lang, brother. Narinig kita. Dire-diretso mo lang yung mo. Oo. Tama nga. Tama yung sinabi mo. Diba? At saka gusto kong mo, brother, yung gusto kong malagyan mo ng emphasis. Yung humingi kayo ng tulong dahil dun sa anak niyong may sakit, hindi kayo tinulungan. Sa part na yon, ayun nga, kung ayaw naman nila, hindi ko naman i-insist kasi karapatan naman nila yun eh. Ang point ko lang doon is wala daw pera yung iglesia. Ang kausap doon ni sis, ayun nga, si Danny Navales. In fairness kay Brad Islao kasi pinuntahan ko siya sa lokal. Baka kung merong sasakyan available kasi dadalhin namin sa heart center. On the spot, may tinawagan yung kapatid eh. Eto, pinakilala sa akin. Antayin mo dyan. Nagkausap na kami ng driver. Inantay ko sila sa kanto. Pero ako naman, Brad Badong, syempre, hindi naman ganun-ganun lang na magpapalibre kami. May nakuha naman akong pera na kahit pa paano is panggastos lang. Pero hindi sasapat yun para ma-operahan yung bata. Binayaran ko naman yung kapatid. Actually, nagulat siya, Brad. Ang laki naman nito.
Binigyan ko siya ng 2.5. Pinakain namin sa KFC. Sabi nga nung kapatid na manggagawa Brad, ang laki naman nito. Hindi po. Ano nyo na po yan para pagka kailangan ng gasolina ng sasakyan, magagamit pa ng ibang kapatid. So, ayun. Doon nagtapos yung aming tapos, ayun na. Yun yung nangyari that time. Pero ako kasi, Brad Badong, hindi talaga ako humihingi ng Ayoko kasing magpapasan. Talagang isa ako sa mga pumapasan. Sabi ko sa'yo, tulungan mo ako ng kusa. Pero para ako sa'yo, ayoko kasi parang hindi ko kaya na ako yung hihingi sa mas mahina. So pagdating naman sa mga tulungan, siyempre, isa tayo sa mga tatakbuhan, hihingian. Actually nga, nung tumexit na ako, hindi pa alam nung kasama kong officer ng quad, saka manggagawa, tumawag pa sa akin. Kailangan pa nga ng pera para sa sa KD-Rock, hindi ko na lang i-elaborate. Basta padala ako sa kanya. Without without sumbat yun na. Nung ako nga nangailangan, walang ganun. Basta padala. Ayan, naririnig ang asawa ko. Hindi ko kinukwento sa kanya yan. So, ayun, in other words, alam mo ba, Brad Badong, bago ko umexit na nalangin ako, sabi ko, hindi ko na kaya. Pagkapanalangin ko na ganun, lumuwag yung kalooban ko. Simula nun, babay. Burado lahat ng GC, ganito, ganyan. After that, may nagre-reach out, isa, kamusta na po, ano po bang problema, pwedeng pag-usapan. Hindi ko na lang kinikibo. Tapos minsan doon sa FB, maglalagay ako ng, ganito, ganyan. Then nakasagutan ko sila ron. May nakasagutan pa ako dyan sa Alto sa East, mga officer dyan. Hindi ko alam, itong asawa ko, nakikisaw-saw sa sagutan ko. Kaya ayoko madamay. Binura ko yung mga pinagsasabi ko ron. Binura ko na lahat. Ngayon, sige, babawi ako sa inyo next time. Eto na yon. Ayan. So, si Badong, sabi nga nag-validate ng lahat. So, ang dami palang pakiramdam ng mga kapatid na gano'n. Hindi naman natin hinihingi yung hindi dapat Nagtatanong kasi tayo ng kasagutan doon sa isang sugo na haharap para sa tupa niya. Diba? Sabi nga yung mismong kapatid niya na simple lang, sabi nga, diba, maging handa ka sa pagsagot sa mga tanong, lalo sa pananampalataya. Diba? Para kang makaakay, may kaalaman ka sa salita ng Diyos Yun nga yung naiaral sa akin ni Brad Eddie Kaya nga ang lakas ng loob natin nun So, in other words, talagang malalakas ang loob natin dahil tinaglay din natin yung pananampalataya na meron siya. Tapos, ayan, nangyari ito bigla. Hindi natin nakalain. Wala naman tayong alam Sabi nga ni Brad Badong, kung ako lang hindi na ito kinanti o siniraan, pinahiya, ibinlock, tapos ginanon, ganyan. Hindi naman magsasalita si Brad Badong. Kasi nga, hindi dahil sa galit ka kay DSR at ayaw mo mapaya si Besh, hindi. May iniingatan nga Ano yung iniingatan? Siyempre, iingatan mo yung dangal ng mga mahal mo sa buhay. Kahit naman sa simpleng simpleng pamumuhay natin kahit yung mga kamag-anak, kaibigan. Hindi naman agad-agad ihahayag mo yun dahil lang nagkaroon kayo ng samaan ng loob. Lalo ng kapatid sa pananampalataya yan. Sabi ko nga kay Brad Badong nun Nagkaroon din ako ng sama kay Brad, ng sama ng loob kay Brad Eddie. Pero ano sabi ni Brad Badong? Brad, pinagpahinga na yung tao. Natauhan ako, totoo naman Ba't sasamahan loob ko? Kahit nagbigay ako, tumulong. Hindi na nga yun ang punto Kasi nga, naging mabuting tao ko nun. Pero kasi ako mga kapatid, kaya madali rin ako naanib. Wala naman akong vision tao talaga. Talagang bahay lang ako, workout. Kaya nung naanib ako, talagang buhos din. Diyan ko rin ginagawa yung kabataan ko.
talagang hindi mo ako matitisod kung usapang pera-pera lang. Hindi. Talagang ibibigay ko kung kanino karapat dapat. Yun nga yung kinikilala natin dati. Which is, ayun, panahon ang naghaya. So, isa lang naman ang masasabi ko dyan Brad Badong mga ka-exit Aamin lang naman Di ba? Ano ba sagot? Yung inyong oo ay maging oo. Ang inyong hindi ay hindi. Sapagkat yung lalabis doon is sa diablo o sa demonyo. Ang sagot ay saan yun? Nasa gitna? Ano yun? Neutral? Malahininga? Ay ano ba sabi? Pag malahininga, di ba isusuka? Kumaingay. So, yun yung nag-trigger sa akin Kasi si Brad Eli, kilala natin yan. Kahit simpleng tanong lang ng kapatid na hindi magpapatulong sa kanya, sasagutin niya yan. Sasagutin niya yan sa harapan ng kapatid. Ipapaya niya ang dapat ipaya. Ganon tayo ipinagtanggol ng kapatid na Eli. Ngayon, ito namang si DSR, ayun. Pulpito, magsasalita ng kung ano-ano. Tapatin mo na. Si Brad Eli kasi kilala natin Pag alam niyang mali siya, tumatanggap siya ng tumatanggap siya ng payo. Minsan nga, papasalamatan niya pa Salamat sa kapatid na to. Matuwid, sabihin ni Brad Eli. Matuwid itong kapatid na to. Iiyak na yan si Brad Eli. Kasi nga, ramdam niya na talagang totoo. Nagpapatuwid siya. Ano man yung pagkakamali, pagkukulang niya, bahala ng Diyos. Ngayon, dito naman sa kay DSR, tulad nga nung sinasabi sa Biblia, kung ang aking bayan, di ba, ay magsisi, lumapit, tumawag sa kanyang pangalan. Di rin Tulad nga ng sinabi ni Badong pag itong si DSR na umamin, humingi ng tawad, babalik tayo. Babalik ako Yun lang naman ang hinahantay ko sabi sa Biblia di ba, di rin niya yung bayan pagka nagsisi. Ngayon, pinagkamalian ng kabilang grupo. Na ano ko rin yung sinabi nila na ibabalik mo daw yung mga kapatid sa MCGI. Pero yung konteksto kasi ron, kung magsisi nga at dumalangin si DSR. Kasi tayo taglay natin yung aral ng Diyos na nasa Biblia. Hindi ng tao, kasi yung tao nagkakamali. Diba? Nung mga unang panahon pa lang, sinabi na sa atin yun, pinakilala na rin sa atin ng Biblia yan. Si Haring David, nagkasala, nagsisi, si Solomon, ganito nangyari, si Haring Saul. No? So, ano sabi sa Ecclesiastes, di ba? Yung mga nangyari noon, nangyayari ulit. At mangyayari pa, nangyari na rin. So, hinahanap ng Diyos yung mga dating bagay. So, may mga pangyayari talaga na mauulit. Siyempre, ibig lang sabihin, pinauna na yung mga pangyayari noon sa mga dakilang hari, maging sa mga usaping mga pang-apostol. Ayan, so, nangyayari siya ngayon. Ano ba, lundo? Magsisi, humingi ng tawad. Ano sabi ng Diyos? Patatawarin Diba? Ako nga, inaasam-asam ko pa yun. Bakit? Ang daming matutuwid na tao na nahanib dyan Hanggang ngayon naman Kaya nga ako, ayoko na lang din makikipagtalo. Pero minsan, hindi mo rin maiwasan ilabas yung sama ng loob mo. Minsan sa social media pa. No? Kasi nga, ganon. Ayun, may mag-a-unfriend sa'yo na kapatid. Actually, ako, nag-aano pa rin ako Nagpo-post pa rin ako Hindi naman nababawasan pa yung mga iba kong yung friends ko. Yung iba na nanatili. Siguro, tinitignan lang kung ano pa yung mga sasabihin ko. May mga sumasagot, pero naaawa na lang din ako sa kanila kasi hindi na rin nila maipagtanggol. Naniniwala ako, hindi na rin nila maipagtanggol. Bakit? Yung puno mo nga
Diba? So ano nangyayari? Eh di yung yung mga exit, saka yung mga active, sila yung mag-aanuhan. Ngayon, bilang may mga aral pa rin kahit papaano, tayo yung magbibigay na kasi nakaunawa na tayo eh. Kala ko nga din dati, yung unawa natin nandiyan na lang eh. Ba't tayo lumabas? Ibig sabihin, may another unawa na naman. So yung karunungan ng Diyos hindi nananatili sa sa isang lugar lang. 'Di ba? Si Kristo, karunungan. Yun nga lang dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanya eh. Ando dun siya eh, si Kristo eh. Eh si Kristo ang karunungan. Eh de yung tatlo na yon na binubuo ng tatlong tao, hindi naman siya kongregasyon, hindi mo masasabing walang karunungan doon. Eh nag-uusap siya sa pangalan ng Panginoon. So parang lumalawak pa yata yung natin, pagkakaintindi, no? Tapos yun, si Brad CJ, ang ganda ng paliwanag niya eh. May karunungan din talaga eh. Kaya yung community prayer, aabangan ko na naman bukas to eh. May message ba? Basa tayo ah. Okay, so busy pa yata si Brad Bado. Saan na ba tayo? Wait lang po ah. So, para hindi sayang yung effort nyo, basahin natin. Sige lang, brother. Tuloy mo lang. Ito, si Maraming nakikinig sa'yo. Arnel Ayok Gutierrez. Elistan, di po. Halal yan. At pwede pong kainin. Binibili po natin yan at kapag ang isang food chain titinda ng kailangan maliit lang tong aking cellphone. Nagtitinda ng baboy, hindi po yan certified halal. Contaminated na po sa kanila yan. Facilities nila. Yan, about dyan sa halal. Ako po ay favorite ko talaga yung Jubaro. Lalo na yung burger steak. Alam ni Sis Mrs. ang aking paborito pag kami pumupunta sa Jubaro. Kaya wala, di ko makontak si Mimil ko eh. Ayan. So, alam mo na kung bakit di mo ako makontak. Binibini. Pwede na pong kumain ng Jollibee, pero sa mga piyesta, hindi po pa din pa tayo kakain sa kapo tinumis. Ano yung tinumis? Salamat Dinuguan po yung sa tinumis. sagot. Dinuguan. Bawal yun. Anong salita yun, Brad Badong? Salitang Tagalog yata, yung tinumis. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, chinismis. So, mga kapatid, may malinaw tayong doktrina kahit papaano, no? So, pagdating sa pagkain, ang meron lang naman dito nga, ayun nga, pagka Katoliko ang nagdasal, ang pagkakasabi pa nga ni Bes nun, unahan mo ng dasalan para kahit dasalan nila, pwede mong kainin. Actually, ginagawa ko yun. Ngayon sa Jollibee, individually, pwede naman tayo magsuri eh. Diba? Sa mga halal, yung iba ganito sabi, yung iba sabi ganun. Hindi na sila daw, inalay daw. Eh, pinaliwanag na nga rin yan eh. Paano mong iaalay yung pagkain na kakainin mo kung napakarami? Paano mong iaalay isa-isa yon? Eh, pagka nga inaalay, sabi dun sa sa napakinggan kong mga opisyalis ng Arab, hindi nila binibenta yung mga inaalay kasi nga alay yun sa Diyos eh. Kumbaga separated siya. Halimbawa, binigyan mo ako, binigay mo na nga sa akin, ba't bibenta mo ko? Diba? Tapos yung alay or may personal opinion. Diba si Abraham, Brad Badong nag-alay? Inalay niya ang kaisa-isahan yung si Isaac. Oh. O ngayon, kung yung pag-aalay na iisipin natin, ganun ang procedure na gagawin mo dun sa mga karne ng baka na gagawin nila, eh makakapagluto pa kaya sila?
At saka hindi nila kinakain yung inaalay nila. Ayun nga eh. So, nagkaroon ng malaking usapin dyan. Meron na Tapos kasi yun nga. talagang paksa dyan, tignan mo, kaya hindi masagot ni Daniel Rason yun. Kasi alam ni Daniel Rason, meron talagang paksa dahil may mga nakakaalam dyan sa AdPro na merong paksa na si Brad Ellie dyan. Pag yan pinamalian ni Daniel Rason, yung aral na paglilift ng pagkain sa halal, eh may mga magsasalita dyan sa AdPro. Naku, ang daming closet dyan sa AdPro. Yun nga, actually, Brad Badong, siguro dadating din yung panahon na mangyayari yan. Kasi nga, ayun nga, yung usok, pag ang usok, kailangang lumabas dahil may dadaan ng hangin yan. Sasambulat at sasambulat yan eh. Hindi pwedeng hindi talaga yan sisinga kung may butas. So yung usok, sisinga, hindi natin alam kung kailan sila magsasalita o ano pa man. Tapos may evidence na binabanggit ka na. Then, maghintay na lang tayo. Panahon din naman na maghahayan. Sige lang, Brad Ellie, diretso ka lang. Sige, babasa tayo. Okay, hanap tayo ng babasahin. So, ayan, nabasa na natin yung kay Binibini. Shout out mo ko ang aking asawang si Morena Reyes Moreno Domingo. Shout out ko raw siya. Sige, mamaya. Shout out ulit kita. Mac Rider. Wala ko, MacGyver. Ayan, paborito kong panoorin si MacGyver. Ewan ko kung inaabot ng Brad Badong. Ako, naabutan ko yun. Paborito ko rin yun. Ang dami kong natutunang doon. Karulungan. Yung natin dati, ang host CI. Ano ba yun? Nakalimutan ko. Alin yun? Merong CI na may segment siyang ganyan eh. Mm-hmm. Mac driver ba siya? Basta, hindi ko na maalala eh. Okay, so ano ba sabi ni Mac Rider? Shout out po sa mga kasama kong NAR, NCR is off. Mac Rider, send ka sa akin ng picture ha. Baka nakikita tayo ng wala akong kamalay-malay. Ako rin po ay NAR. Dito sa Rizal, nabubuhay pa ang kapatid na 1-0. Nakaabang na kami diyan sa NAR ng Rizal. Kasi pupunta kami ng Talim. So, siyempre, support kami ron. Bible study yun, mga kapatid. Grammar in Binangonan. So, tatawid kami dyan, bangka. So, isa po tayo sa mga nahihingian ng support physically. Tapos, ayan, magkikita kami dun sa Pritil. Ayun. So, yung bangka, pupunta kami ron sa Talim. Bible study. Ayan. So, namimiss ko yan, si Brad Ato Obias. Adrian Piano, watching from Italy. Ano ba salita sa Italy? Buongiorno. Buenos Dias, tama? Hindi. Ano yun? Spanish yun. Buongiorno. Okay, buongiorno. Okay. Toby, Lansangan ba to? Okay, shout out po sa lahat ng Exeter dito sa Texas. Ako po, Texas. Parang may naalala akong Texas Panabong, Brad Badong. Oo, si Joey. Nanonood lagi yung si Elijan Rason. Ay, shout out sa'yo. Kasi Brad Badong, alam mo bang mahilig ako sa manok pero hindi ako pumupusta eh. Gusto ko lang nakikita yung nag-aaway sila nung maliit ako. Nag-alaga rin ako niyan. Pero hindi ako pumupusta kasi nga, ang gaganda ng kulay, tapos makikita mo yan, nag-aaway. Parang ganun. Pero ayoko talaga ng sugal. Dongga po, nag-duty ka din. Olongga po, ayan. Oo, sa KD Rock. Previous pa, bago pa ako umi-exit. Amin ang baon, amin ang pagkain.
Pag wala kang baon, magagalit daw si KMP ganito. Padagdag lang kayo ng ng responsibilidad. Kung wala kayong pagkain, huwag na kayong pumunta. Vladimir, taga Milan ka bro? Hindi po. Kung sino ba tinatanong nito? Nandito po ako sa Manila. Si Ronnie, ang masugid nating taga-subaybay na may isa sa pinakamagandang asawa dyan sa Rizal. Dati siyang miyembro ng kultong Tadtad. Wala na yan. Bong, bro, di ko malilimutan na expo na dinaluhan ko sa General Trias ng Cavite, mga 2020, 23 ba to? Kulang yung numbers mo. May nagpaputok ng baril kasi mainit ang tanungan, natatandaan ko pa. Oo, Brad, dyan time na yan, nasa gym pa ako niyan ni Brad Jeric. Nagtuturo ako. Etong mga kasama kong mga kolokoy, hindi nagsabi, dumiretso doon. Naiiwan ako tuloy. Sabi ko, ba't di nyo ako sinama? Magkakasama kami doon sa gym. Biglang nagpulasan. Ako po siguro, emergency. So, wala ako nung time na yan. Kwento-kwento na lang ng mga kasama na nando doon. Ayan. Pero kung nando doon ako, hindi natin masasabi. So, most of the time naman, basta Bible Expo, ang division ng Rizal, hindi nahuhuli po sa tulungan. Kaya yung mga division commander na iba-ibang lugar, kung magkikita kami, kilala nila ako, kilala ko sila. Pero na lang dun sa mga bago. Kaya, so, Adonis, baka iglesia yan ng tao. Adrian Jano, ang sabi ni Satanas, anong trabaho ni Brad? Oo, kasi hindi ko na to alam sila nag-usap ni dito. Dani Navales. Hindi ko alam yung pinag-usapan nila. So, wala daw pera ang iglesia. Shout out po, Brad Badong, watching from Cambodia. Minsan aakyat ako dahil ako talaga ang kausap ni Blanc. Di ako hingi ng tulong dyan, kundi sinabi ng classmate ko na hipag ni Aris Bergano. Ba yun? Videographer ni Bes. Nag-deny si Blanc Navales na sino daw Aris. Pot-pot, Jupot. Wala naman po kasing naakay na kapatid yang si Bonjing. Kaya pinapalayas niya na lang pag matanong. Fernando Mendoza is watching. Vladimir Alibuton. Meet tayo isang araw, bro. Sino ba? Brad Badong o ako? Send nyo ako mga ka-exit picture nyo para at least ma-meet ko rin kayo. Makilala ko yung mga face ninyo. Sabi ni Albert Balisbis Martinez, pambihira. Ang gaganda ng Amerikana, ng mga KNP. Wala naman trabaho. Sa doktrina, dapat meron kang trabaho. Tapos sarap buhay, nagpapakasasa sa pera ng kapatiran. Benam is still watching. Mac Rider, madalas po kami dito sa Kedira, ako ba Emil. Baka nagkikita tayo ron. Nagro-rubing pa ako that time. Naghahanap kami ng gagamba. Yun, so ang sarap kasi ron nililibang namin yung sarili namin. So nung pumunta kami diyan, bawal panjumuti pero nakapag-alpha pa kami. Dahil may inaayos doon. Nagdutihan pa namin yun. Tapos nung pwede na sa Kedira, yun na. So bago kami pumasok doon, meron tayong ano ba tawag doon? Tetest ka muna kung positive ka sa COVID. Dahil pag positive ka, hindi ka makakapasok. So, yun. Negative naman kami, kaya tuloy ang duty. So, yun. Papaalam ako sa work. Duty muna ako.
Google, biyahe, puyat, kain. So, hindi natin naman pinagsisisihan yan kasi naniniwala naman tayo. On my own opinion lang, no? Kasi nga, kinikilala natin sugong mga ngaral ang ating mga taga-akay. Kaya, keep on supporting tayo that time. Ayan, so, si Mac Ryder. Abelset, anong team po kayo? Brad Emil Sanar. Ayan po. Rizal po, brother. Rizal. Donnie Keypoint is still watching. Kamote ang sinabales. Turutin ko pa yan eh. Ay! Ay! Nangungurot ka! Ayan, so, Ronnie, still watching. So, wala na mga message. So, Brad Badong, kamusta ka na dyan? At ako'y magluluto pa at ako'y kakain. Wala na akong mabasa. So, next time, face reveal ako ha. Don't worry. Wala naman tayong tinatago. Hindi naman tayo natatakot sa tao. Harapan, talikuran, tagilidan. Tayo naman humarap kasama ang ating mga taga-akay noon na walang kinatatakutan. So hanggang ngayon, ganun pa rin ang ating pananampalataya. Pananampalatayang sa Diyos. So, ayan. Hello, Brad Badong. Bababa ako. Sino po ba gusto? Pagbati ng tunay na pag-ibig at kapayapaan ang sabi ni Theodore. Sabi naman ni Auntie Lamaran, late po ako, haha. Shout out sa inyo, Brad Emil Domingo. Sige, brother, i-accept na kita, ha. Nag-iingat lang din tayo, no? Kasi meron mga walang muka na hiningian ako ng hiningian ko sila talaga ng pics. Pero sinend ko muna yung mukha ko sa kanila para naman hindi sila magduda kung sino ako. Ayan. So, Brad Badong, shout out sa iyo. Nasaan ka na? Sige. PM na muna natin si Brad Badong, ha? Bababa tayo. Meron lang tayong asikasuhin. Antayin na muna natin. Baka matatapos na siya. Sige. Ayun, so nawala ng audio si Brad Badong. Sige, Brad Badong, connected pa ako. Sige, bye muna for now.